Magandang umaga, East Asia! Magandang tanghali, classmate! At magandang gabi, mga ka-heartbeat! Alam niyo naman, ito po ang programa para sa mga mangmang, ignorante, mal-edukado at mapanghusgang lipunan po ng social media na hindi nagbabasa ng dyaryo at hindi nanonood ng aksyon. Welcome sa #1 news and commentary program sa buong Milky Way! Walang kokontra sa... Kontrabando! Sa ulo ng mga namamaga at nagnananang balita, party girl, inupakan ng kanyang syota matapos mahuling pumaparty! Huwag ganun, tol! Mga nahuling mandurukot sa MRT nagbigay ng ginintoang payo sa mga mananakay para hindi nila mabiktima. Saan namakmak na beer nagkalat sa Katipunan? Meron din nito. O plan tuli, tol! Gano'n nga ba kahalaga ang pagtatalop kay Junjun? Yan ang special report ihatid sa atin ng ating gender sensitivity expert na si Bart. At sa ating komentaryong kupal, mga kapatid, pag-uusapan po ng ating security and counter-terrorism expert. Nako, pinatunayan niya sa pagkakataong ito, hindi lang siya eksperto sa mga usapin na ganyan. Eksperto rin siya sa usapin ng transportasyon. Tukol po sa ating trend, mga kapatid, ang pag-uusapan ng ating paboritong si Generoso Kupal. Hindi na nakapalag ang isang bebot matapos siyang upakan ng kanyang boyfriend. Hoy! Nako, ganun. Nakipag-party kasi si ate kahit pa pinagbawalan na ng suspect. Pero ang matindi, kalukadidang lang pala ni ate ang syota niyang super seloso. Narito ang report. Duguan ng babaeng ito na itatago na lang natin sa pangalang Violet. Matapos jombagin ng kanyang boyfriend, kwento ni Violet, pumunta siya sa birthday ng kaibigan. Teka, bakit mukhang Amerikana yung drawing kay ate? Anyway, hindi pa nag-iinit ang puwet niya sa party, pinapauwi na siya ng kanyang labidabs na si Jason dahil ayaw daw nitong nakiki-party siya. Paglasing may sayad talaga yun. Pinuntahan ng selosong si Jason si Violet dahil sa takot na baka magwala ang kanyang honey bunch, napilitang lumabas si ate. Pagmura ko, ayaw na minumura ko, pinag-iinit ng ulo ko. Tapos tumampot siya ng bato, sinampas diretso sa ulo ko. Nataranta siya kasi bumulwak yung dugo sa ulo ko. Palusot ng suspect, hindi niya sinadyang nasaktan ang nobya. Hindi mo sinadya? Hinampas mo ng bato? Kung may ginawa akong kasalanan, hindi na magpapawal ng barangay. Punta na lang ako dito. Kahit nag-sorry na si Babe, kinasuhan pa rin siya ni Violet. Kabit lang pala niya kasi ito. OMG! Kailangan ko siyang kasuhan. Kasi pag hindi, hiwalayan ako ng asawa ko. Kasi iniisip na asawa ko, mahal ko siya. Haba ng hair mo, te! Umaaksyon, Ramon Bautista, News 5, Kontrabando. Mali yan, tol. Huwag ganon. Huwag niyo sasaktan ng mga ate. Teka muna, theoretical question, ano? Baka naman kasi si ate, pag pumaparty, may ginagawa talagang kakaiba na ikasiselos ng lalaki. Kahit na. Oo, pero dapat... Hindi pa rin dahilan yun. Hindi yung dahilan. Magbubuhatan ng kamay. Ang mga babae minamahal. At ginagalang. Hindi sinasaktan. Kaya, Jun, mga dadbad na ganyan. Teka muna, ba't ka ba nakahubad? Mainit. Sa traffic. Matraffic. Matraffic. Okay, mga kapatid, tuloy-tuloy tayo sa ating balitaan. Tiklo ang isang grupo ng mandurukot na nambibiktima ng mga pasahero ng MRT. Pero sa kabalintunaan ng tadhana, kung sino pa ang mga kawatan, sila pa ang nagbibigay ng payo sa mga pasahero para hindi raw manakawan. Bait? Bait yun naman, mga brad. Mandurukot sa MRT sina Ramoncito at Roderick na huli sa Santolan Station at shinare nila ang kanilang modus. Taga-bangga para po totally na makuha po yung item na makukuha. Kapag nakuha na po, magkakanya-kanya na po kami.
Pero hindi pa nga nila nasusulit ang ninakaw na iPhone 6 Plus na bisto agad sila ng biktima. Hindi man lang sila nakapag-Clash of Clans. Sumigaw po siya tapos may nakarinig na guard. Yun na, nahuli na kami. Si Mark naman, nadampot sa MRT Cubao. Kwento na kanyang dinukutan, naramdaman niyang wala na ang cellphone niya sa bulsa. Pagtingin ko sa sahig, nakita ko yung cellphone ko. Natatapakan. Kinuha ko agad pero inalis na ng lalaki yung tapak dun sa cellphone. Palusot ni Mark, Gusto kong masauli din yung cellphone niya. sa huli, nakuha pa niyang magbigay ng payo sa mga pasahero ng MRT. The nerves! Sa susunod na pag may mga mahalagang gamit, lalo na pag mahal, kailangan dito talaga ilalagay. Pag lalo na siksikan dahil maraming mga mandurukot talaga dyan sa MRT na yan. Ika nga, ang magnanakaw, galit sa kapwa magnanakaw. Umaaksyon, Lourdes Vera, News 5, Kontraband. Diretso na tayo sa ating ulat panahon kasama ang ating weather expert. Eto na, si Bayaw June Sabay Tones. June? Sigurado ba yun ang weather report doon? Yan ang uso ngayon, dad bod. Maraming salamat mga bayaw. Ang weather natin ngayon ay ayon sa ating metra. Subukan natin tignan sa ating top 5 na pinaka-hot sa lahat. No? Siyempre sa Tugigaraw, maabot yan ng 36 hanggang sa Cabanatuan ay 35 naman. Sobrang init talaga. Okay, tignan natin dito. Ayan, tignan natin sa letrang H. Ibig sabihin yan, hot na hot. Sobrang high na high sa pagka-hot talaga. Ayan, no? Yun, makikita natin dyan, ano? At dito naman, kung ating temperatura, ay makikita natin na iinit pa yan mula hanggang 45 degrees hanggang 20 degrees Celsius. Ayan, sobrang init na talaga mga bayaw. Grabe. Subukan natin ulit tignan ang etong ating wind forecast ng Philippines. Na sobrang init ay lumalayo na sa atin ang init ng... O ganyan, tol. Sobra to. Sobra. Parang ayoko ata makita yung Junjun mo. Jun, bumalik ka na rito na desente ka. Magagandang mga tanawin yun. naked news nga eh. Pasintabi na lang sa dumadownload ng Maria Osawa sa kabilang tab. Hindi ba malinaw yung report ko? Mainit. Okay, ituloy natin ang balitaan. Dahil sa isang aksidente, bumuha ng beer sa Katipunan Avenue. Pero imbes na ma-concern ng ilan nating mga bayaw kung may nasaktan sa aksidente, inuna pa nila ang instinct nila kung makakascore sila ng libreng Ay, soda. Saktong-sakto sa amin yung mga bayaw na yan. No? Narito ang report. Basag-basag at nagkalat ang dose-dose ng case ng beer sa Katipunan. Sayang mga tol! Nawalan kasi ng kontrol ang truck na may bit-bit nito at tumawid sa kabilang lane. Nabagari nito ang isang kotse at isang taxi. Sayang talaga yung mga beer. Nung mawalan po kami ng kontrol, kumabila na po yung truck, hindi na po namin napigil. Tapos yung taxi, para padating yung taxi. Nakahinto na ako nung bumangga siya. Bigla na lang siyang bumalagbag eh. Hindi ko talaga kaya iwasan eh kasi bumundol lang talaga sa akin eh. Okay lang kaya yung mga beer? Nagdulot ang aksidente ng matinding traffic. Pero may ibang kumag na nanamantala at pinagpestahan ang mga hindi nabasag na beer. Lagyan natin sa likod. Alak po. Uy, kunwari pang nagtitext si kuya. Bakit po natin nilagay sa likod, sir? Bakit po nagpakarga kayo ng beer sa likod? Naputol ba ang dila mo, sir? Habang nga na yung tao, parang hinaanin nyo pa. Pumayag daw yung yung driver ng truck. Sino po pumayag? Sino? Pumayag nyo? Hinaanin nyo? Uy, teka lang, kuya. Ni-interview ka pa. Excited na siguro siyang uminom. Kapal muks ka, tol. Umaksyon. R.A. Rivera, News 5, Kontraband. Parang kabayawan talaga itong mga report natin. Ibang klase, oh. Ito ang susunod. Ito, ayon sa World Health Organization, Ano? 7% ng mga binatilyong Pinoy ang supot. Supot! Noong 2009. Ano naman problema sa supot? Kumpara sa ibang bansa, mas maraming foreigner ang supot. Tama nga naman. Oo. Taon-taon kasi tuwing summer, nagkalat ang mga Operation Tuli. Gaano nga ba kahalaga ang pagpapatuli?
Yan ang aaksyonan ng ating gender sensitivity expert na si Bart sa kanyang special report. I'm walking the sunshine, oh, and it feels good. Oh mga guys, summer days, hindi lang bakasyon, outing, swimming, pasyal ang ginagawa ng pamilya. Pati yung mga pamangkin ko. Panahon din ngayon ng pagtutuli. Dito mismo sa barangay Maysilo, Malabon, isasagawa ang Oplan Tuli. Kaya mga bagets, samahan niyo ako dito para malaman natin kung ano mangyari sa inyo. Kaya tara, chikahin natin sila. Hi, Doc Jonald Villanueva. Ang gwapo ni Doc, di ba? Doc, may question po ako. Bakit ba mahalaga ang pagpapatuli ng isang lalaki? Ang sabi kasi nila, kapag daw hindi nagpatuli, yung daw anak ng lalaki hindi patuli, magmumuta daw. Ay! Siyempre, yung reason bakit tayo nagpapatuli, number one is yung hygiene. Meron akong mga kilalang mga foreigner na hindi sila nagpapatuli. Ako din maraming kilalang foreigner nandito ulit. Gusto mo malaman ko sino? Pwede. Tayo po yung mga ganyan, mga foreigner. Anong pangalan mo? Julius po. Uy, Julius. May pamangkin kaya ako, Julius din. Ano bang pakiramdam mo ngayon? Kinakabahan. Kinakabahan ka. Kaya mo yan. Meron bang iba-ibang klase na pagkakat ng isang pagkatuli? May German cat at saka yung may dorsal cat na tinatawag. Yung German cat, tatanggalin nila yung lahat ng balat na nakapalibot dun sa ulo ng ari, ng lalaki. Yung naman dorsal cat, gugupitin saka lang itatahiin dun sa likod. Ngayon, dahil mas moderno na tayo, dati kasi di ba nag-uumpisa lang tayo sa pokpok, tapos tatalon sa ilog. Oo, ganun nga. Ngayon, may mga ino-offer na mga tinatawag na laser. Ang ginagawa ito sa mga ospital, instead na tatahiin, ili-laser na lang. Uy, ilang taong ka na? 11 po. 11? Alaking bulas mo na. Totoo ba, Dok, pagka yung siyang tinutuli, nakita ng isang babae, saka bakla, mangangamatis ba to? Ang pangangamatis kasi, normal yon na pinagdadaanan ng isang sugat. So, talagang mangangamatis yon. Ngayon, kung tinignan naman ba ng bakla, mas mahirap kung maging yung upo kaysa kamatis. Pero masarap kaya yun, di ba? Upo, kamatis, gusto kayo mga prutas, ay mga gulay na yan. Ready ka na ba magpatuli? Sabi nila, pag patuli daw, magiging tunay na lalaki. Lalaki tayo, ha? O, tara, apir. Tunay na lalaki nga. Totoo ba pagka tinuli isang bata, bigla nang tatangkad? Usually kasi, ang edad na pagtutuli sa mga bata, mga edad na kung saan, natatapat na tumatangkad na sila. So, nagkakataon na kapag tinuli, tumatangkad sila. Tapos na itong batang to, ha? Hello, Baget. Ano ba karamdam na natapos ka na matuli? Masakit po. Masakit pa rin? Ilang days po ba yan maghihilom ang isang sugat? Usually, gumagaling ang sugat sa loob ng isang linggo. Dok, anong advice sa mga batang na gusto magpatuli, bago pa lang magpatuli? Una-una, huwag kayong matatakot kasi ang pagpapatuli sa ngayon hindi na siya masakit dahil meron na tayo anesthesia. Totoo yung sinasabi nila na parang kagat na lang siya ng langgam. After nun, wala ka nang mararamdaman. Tapos, pag natuli ka na, ganap ka ng lalaki. Wow, tingnan mo nga naman. Pag nagpatuli ka agad, tunay na lalaki gaya ko. Diba, Dok? Dok. I love it. At yan ang special report mula dito sa Malabon. Ako si Bart sa News 5, Kontrabando. Ikaw ba si Bart? Opo. Ay, ikaw na yung susunod. Ayoko. Natakot ako. Tulungan niyo ako. Wala namang problema sa pagiging supot. Hindi naman sukatan ng pagkalalaki yan. Oo. Tingin niyo, gano'n? Hindi. Sa Pilipinas kasi, rites of passage yan. Kahit na, lalaki kahit ka na. Hindi kasi, kaya nagpapatuli yung isang tao, hygiene din yan. Hygiene, pwede mahugasan. Pwede mahugasan. Alam mo, maraming bansa, kaya sa Europa, may mga hoodie pa rin ng mga lalaki kahit matanda na. Sabi nga nila, eto daw mga hoodie na to, o yung mga foreskin. Sabi nga ni Bayaw, hygiene yan kasi dyan nabubuo yung dumi na tinatawag na kupal. Diba? Kaya parang amoy kambing. Kupal yun. Yung kupal ba tawag doon? Oo. Okay, sige. Ang problema ng kupal, sir? Wait. Magbabalik po ang kontrabando. Kapit na mga Bayaw, eto na ang ating top 5 for the day. Sa numero 5, ang pagbubuhat ng bangko ni Senator Tito Soto tungkol sa paggamit ng alias ng mga opisyal ng MILF. Isa lang ang question ko, sa government peace panel ang tanong ko, kung ikakasal ba ang anak nila, payag sila na yung mapapakasawa ipipirma sa marriage
contract alias. Thank you, sir. Thank you, sir. Maganda yung question mo, di ba? Sa numero 4 ang paninig ng acting PNP Chief Leonardo Espina sa mga pasaway na parak na sakto rin sa ating mga bayaw. Maring napakaganda ng itsura mo, napakagaling mong magsuot ng uniforme, pero hindi naman maganda ugali mo, hindi tama yon. Maring napakaganda ng ugali mo, pero hindi ka naman nag-aahit, hindi maganda yung uniforme mo, hindi rin maganda. At sa numero 3, mga kapatid, ang napakalino na sagot ni Manny Pacquiao kung siya ay magre-retiro na sa Kongreso, sa boxing. Ikaw ang last fight niya bago siya mag-retire. Baka pareho kami. Magre-retire ka na ba? Iniisip mo na rin? Sige. Diba? Sige, thank you na. Sa numero 2, balak daw bumalik ni Maria Ozawa sa bansa next month. May balak pa raw siyang lumabas sa TV. Hoy! Anong channel ba? TV5. There you go! That's a magic word. At, mga kapatid, ang number 1 soundbite natin for the week ay, kung last week pa na yung fist bump at shhh ni Secretary Maroas, iba naman ang trip niya ngayon. Ano kaya to? Orange. Nasa ano? Ha? Wow. High five. Okay. Thank you, John. Thank you. Okay, isa pa. Thank you. Isa pa. High five, John. Yes! Thank you. Ako po, si Neroso Copal. Inuulit ko, hindi ako nagmumura. Yan talaga ang pangalan ko. Pero sa pagkataong to, mukhang may mas kukupal pa kaysa pangalan ko. Ito na nga siguro ang natitinggang aksyon ng pamahalaan hinggil sa pagdidiskaril ng PNR at padalas na pagtigil ng operasyon ng MRT. Susme, ang pagkasira ng mga tren ng Pilipinas ay isang sintomas ng napakalaking kapalpakan ng serbisyo publiko. Binta tayo ng binta ng kotse, dagdag tayo ng dagdag ng mga bus. Hindi naman lumalaki ang ating mga kalye. Ang opisyal ng DOTC ay hindi naubusan ng palusot sa mga sunod-sunod na sabit ng mga tren natin. Hindi naman sila ang nakipagsiksikan sa loob tayo. Palibhasa, itong sila abaya ay hindi kailangang sumakay ng tren. Mala sardinas ang siksikan sa loob ng tren. Hoy! Mas maluwang pa nga yata ang loob ng lata ng sardinas. Buti pa nga ang sardinas hindi kailangang pumila sa ilalim ng mainit na araw. Hiling ko lang sana ay maayos ng pamahalaan ang ating mga sistema ng transportasyon. Sana pagdating ng araw, ang mga anak mo at mga apo ko ay matiwasay na makaikot-ikot sa Metro Manila. Siguro, para kumilos ang gobyerno, isa lang ang kailangang gawin. Ang mapahaya muna sa buong mundo. Kagaya ng nangyari sa Naiyawan, na ilang beses na pabilang sa listahan ng pinakapangit na airport sa buong mundo. Ganyan kasi tayong mga Pinoy. Kikilos lang kung hindi papahayain. Kailangan mo nang masaktan. Di ba? Ang sarap ninyong saksakan ng batuta sa ngala-ngala. Ako po, si Neroso Copal. Hindi lang ako eksperto sa security and counter-terrorism. Eksperto rin ako sa transportasyon at komunikasyon. Maraming salamat, Neroso Copal, ang ating premyadong security and counter-terrorism expert na eksperto rin sa transportasyon. At yan naman ang isang edisyon ng mga namamaga at nagnananang balita. Ito ang programa para sa mga mangmang, ignorante at mapanghusgang lipunan ng social media na hindi nagbabasa ng dyaryo. Puro rakraka na ito. Sa ngalan ni Lord De Vera, June Sabayton, R.A. Rivera, Bart, at si Copal. Ako po, si Ramon Bautista. Walang kukontra sa... Kontrabando! Okay, thank you. Sorry po. Ito na po.